Tanggalan ng prangkisa, pero mukhang magkakaroon ng the return of the comeback. Anong nangyari? Ito kasi. Ito ang balita. ABS-CBN prangkisa babalik ngayong 2024. Ayan ang balita. Happy ba kayo? Happy ba kayo, guys? Happy ba kayo dyan sa balita na yan? Actually, kahapon pa to. Pero hindi natin, wag kang pupunta dyan. Ay, yan na nga ba sinasabi ko eh. Oo. Kahapon pa to, pero ngayon lang natin nasagap. This is very interesting. This is a very interesting development. Kasi, alam naman natin na si Martin Romualdez may ginawang hocus-pocus dito, di ba? May ginawa siyang partnership with ABS-CBN. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Pero ito yung balita. Ang sabi, mula sa isang reliable source, malaki raw ang posibilidad na maibalik muli ang prangkisa ng ABS-CBN ngayong taong ito. Ang sabi. How can that happen? Sabi, hindi naman daw tumigil ang pakikipag-ugnayan para nga muling mabigyan ng franchise ang network. At ayon sa aming source, ayan na naman tayo sa mga A1 source na yan. Ayan na naman tayo sa mga sources na yan. Ay, very possible raw na this year na ito maganap. Malaking factor rin daw ang magiging national election next year sa di umano'y posibleng pagbabalik ng prangkisa. Wait lang. Bakit may ganyan? Ba't may ganyang factor? Gagamitin nyo na naman ang ABS-CBN para sa kabalbalan nyo sa politika. Pinaalala pa sa amin ng source namin kung di raw ba namin napansin ang binitawang statement ng mga ABS-CBN executive na wait for the return or the comeback. Ito hindi ko nagustuhan. Gagawa na naman kayo ng kabalbalan nyo sa nyo. Gagamitin nyo na naman ng media mileage. Which begs the question now, mga kakutsero. Kasi, sino bang gumagamit ngayon ng prangkisa ng ABS-CBN? I mean, the station ID. As usual, bago tayo magpatuloy, magsha-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po yung magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details sa dyan. At pwede na ay magpadala sa sa GCash, sa Cash Pickup at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit mo po kayong promo code na Coach Jared sa inyong unang padala ay makakakuha kayo na karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Pinaghatian po yan ng dalawang grupo. Si Manny Villar at saka si Apollo Kibuloy. Now, which adds another layer sa already convoluted sa isang napakagulo na usapin ng SMNI. Hindi ko pinagtatanggol si SMNI by the way, kasi I've always said na kung meron silang mga offense, walang problema, tanggalin nyo yung prangkisa kung totoo yung mga offense. Pero, kumpara kay ABS-CBN, kaya nyo ginagawa yan? From what I know, si SMNI at saka si All-TV ang naghati dyan sa ABS-CBN station ID. Ay, hindi, yung radio frequency. Wait, hanapin ko ulit yung source ko. Yung channel 43. Yung dating Amkara. Yun ang napunta kay Kibs.
Ay, 3 pala, kasama pa pala yung Aliw. Ang laki pala nung coverage ng network ni ano. NTC grants ABS-CBN frequencies to AMBS, SMNI, and Aliw. Kaya ba may ganun drama ngayon sa SMNI? Kasi may ganitong plano? We don't know. Basta lang nabalitaan natin. Nabalitaan lang natin, mga kotsero. Yun ang sinasabi. Ngayon, mga kotsero, again, hindi ko pinagtatanggol si SMNI. Kasi as far as content is concerned, parang wala naman silang pinagkaiba ni ABS-CBN. Parehong biased, parehong pumapabor sa isang politiko or sa isang partido. At yung mga ganun ba? Walang objectivity ba? So, hindi ko rin pinagtatanggol si SMNI. Pero for me, mapapaisip ka lang na isa bang anggulo kaya pinagtitripan si SMNI ay para bawiin yung franchise ng frequency at ibalik kay ABS-CBN? We don't know. So, nakal ka lang naman. Hindi natin alam. Pero, matagal naman ang may statement dito si Presidente. Let's see kung itutuloy ni Presidente. Let's see. Ang sabi kasi niya, ABS-CBN can get franchise if issues are resolved. Ayusin nyo muna yung mga problema nyo dyan sa ABS-CBN. Bago kayo mag-iinarte dyan. Ang sabi, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has guaranteed that he would not block any efforts to give ABS-CBN Corporation a new 25-year legislative franchise. In a pre-recorded exclusive interview with TV host actress Tony Gonzaga, aired on All TV channel, Marcos said ABS-CBN's bid for a new franchise was denied because of technical reasons that had surfaced during the previous House hearings. Totoo naman yan. He made a statement as he denied that ABS-CBN had failed to get a franchise because of their political positions against his predecessor, former President Rodrigo Roa Duterte. I know the suspicion is that it is always because of the political positions that they took against PRRD. The actual technical reasons are these issues that were found during the hearings in the House. Yan. And the questions of ABS-CBN franchise is really about the violations and problems they have encountered during the hearings and the investigation in the House of Representatives. Totoo naman. Yun naman talaga ang dahilan kung ba't nawalan sila ng prangkisa. Kasi marami silang violations. So long those are attended to and those are resolved, there are no reasons actually for the Committee of Franchise in the House to deny them of franchise. Yun. Ayusin niyo muna yung mga problema niyo. Tapos, pag naayos niyo na yung problema niyo, saka kayo mag-apply uli ng prangkisa. Kung ako lang pwede mag-demand eh. Alam niyo una kong i-demand. Bayaran yung penalties nila sa paggamit ng prangkisa without asking permission from Congress. Doon sa tawag dito, TV Plus. Yun. Alam niyo kung bakit yun ang gusto kong unahin bago yung tax? Kasi yung tax avoidance, yan eh. Minsan kasi nahihilot pa yan sa Court of Tax Appeals eh. Pero yung penalties doon sa paggamit ng prangkisa ng pay-per-view. Yan yung pay-per-view ng TV Plus. Malaki ang penalty niyan. Kinumpute na ni attorney ni Kong Marcoleta yan. Maabot ng trillions of pesos yata yan. Umaabot ng 1 trillion yata yan if I'm not mistaken. Yung penalty yung penalty. So, kung akong tatanungin, unahin yun. Kasi perang malinaw yan. Diba? So, yun. 3 trillion ba? Casper Gold.
Basta nasa trillion yan eh. Kinompute yan eh. Ni Kong Marcoleta, umaabot talaga ng trillion yan yung penalties. Doon sa pay-per-view. Ang computation yan is per instance na nagbenta pala. So yung total sales ng TV Plus every day na na ume-ere yung mga pay-per-view nila doon sa TV Plus. Kaya umabot yun ng trillion. Yung penalties. Eh, ang dami may TV Plus. Diba? Ang dami may TV Plus. Tapos, araw-araw pa nagpapalabas doon ng pay-per-view. For how many years? Hindi umabot na ng trillion. But anyway, so yun. So kung akong tatanungin, unahin mo na yun. Ipaayos nyo muna yun sa kanila. Tapos saka pag-usapan kung bibigyan ng prangkisa. Tapos ayusin din yung PDR, ayusin yung kanilang ownership, kailangan Filipino-owned, etc. So yun. Marami pa silang kailangan ayusin. Labor issues. Yung lupa nila. Ano daw dapat? 100 square meters lang ba yun? Tama ba? Kalimutan ko. Tagal na kasi. Ay, naka. So, I hope, di ba? I hope panindigan ni PBBM yung yung salita niya dyan sa ABS-CBN. Na ayusin nyo muna yung mga nyo. Ayusin nyo muna yung mga problema nyo. Tapos kapag naayos nyo na yan, walang problema. Di ba? Magkaroon kayo ng prangkisa. Pero ayusin nyo muna. I'm of the same persuasion. No? Ayusin na muna yung Grabe yun. Grabe. Ang tindi nung sa ABS-CBN. No? Matinding labanan yung naganap doon. Matinding labanan yun. Ayan, so mga kotsero, ganito na po muna tayo for today. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Janet YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Coach Janet din ang pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Janet Live. God bless you. See you next time. Bye!